Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kala pa. Simba tayo. It's a sunny Sunday morning. Maasul ang kalangitan. Teka, ilipat ko yung camera. Natanggal na yung patch sa mata ko. Natanggal na yung patch sa mata ko kahapon. So, makakapagsalamin. Natanggal na yung patch sa mata ko. Kaya nakakasuot na ako ng salamin at shade na maayos. Look at the sky. Blue. Asul na asul ang kalangitan. Kaya, asahan ng magandang panahon ngayon. Wag lang may biglang sumingit na tawag yan, kaulapan. Anyway, ayun. May konting clouds pala sa malayo. But generally, asul na asul. Napakaganda ng langit. Asul na langit, verde na dahon. Lord be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Please bring peace to our families, to our country, and the whole world. Amen. The faith and last Lord. At sa linggo ito, sabi ko kanina, tayo po ay naliwa ng Bible Sunday. Ngayon, pinagdiriwangin natin ang Word of God Sunday. Kaya ito po ay ang mga paaplikado sa ating mga pagbasa ang mabuti balita. At ito ang pag-igalan natin. Kung inyong narinig sa ating unang pagbasa, si Ezra ay kumuha ng banal na kasulatan. Sa kanyang pagkuha, binasa niya at maraming pong tao ang nakarinig. Bata, matanda, lalaki at babae, at sino man sa pagbasa ng Ezra na antig ang kanilang kalangan. Sila po ay umiyak, nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. At ito po mga kapatid, ang epekto o epekto ng salita ng Diyos kung ating pong pagdinilayan ng mabuti, kung ating pong pakinggan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos, sabi nga, ayon sa banal na kasulatan, ay katulad ng isang tapa na nagpipinitri sa ating mga puso. Pag ang isang tao na natamaan ng salita ng Diyos, mayroong tinatawag na pagbabago sa kanyang sarili. Pag ang isang tao ay namagdaman niya ang salita ng Diyos at nagkaroon ng realization sa kanyang buhay, nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon ng conversion. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na pakinggan natin palagi o pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ay nakakatulong para maging buo, para maging maayos ang ating buhay. At yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo. Nung siya po ay pumasok sa sinagoga, sa kanyang pagpasok, inuha niya ang banal na kasulatan, binasa. Pero, bago niya binasa o pagkatapos niya basahin, marami po mga Pariseo at marami po mga tao roon na nagalit sa kanyang ginawa. Ngunit, nagpatuloy po siya sa kanyang ginawa, sa kanyang gawain. Dahil ito ang nakasaad sa aklat ng propeta Isaías.
Kaya ito din po ay akma-akma sa ating mga buhay, na sa ating misyon o sa ating ginagawa sa ating buhay. Tayo po, marami po mga bumabalaki sa ating mga sarili para maglingkod sa Diyos. Kaya nga sa paglilingkod mga kapatid, ang unang-una natin kalaban ay walang iba, kundi ang ating mga sarili. Nandiyan yung minsan, napapagod tayo na parang wala lang katutunan ng ating ginagawa. Minsan, binabatayan na natin ang ating kasamahan kung darating ba o hindi. At tayo ay nagagalit at nawawala na tayo ng gana. Nakakalimutan na natin yung essence ng ating paglilingkod. At minsan, pag matagal po sa paglilingkod, nandiyan na po yung tinatawag natin pagiging pride, pagmamataas. Sinasabi ng ating kapatid, mayroon ako nakausap na bago. So, sa ating misyon, sa ating buhay, marami pong bumabalaki. Ngunit, ating din po kaladaan na ang misyon na ito po ay isang opportunity o oportunidad na magiging kabahagi ng pagpapala ng Diyos, magiging kabahagi ng Kanyang kaharian, magiging kabahagi ng pagpatibay ng kaharian ng Diyos. Sabi nga sa ating dalawang babasa, ayon kay Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi nga, si Jesus ang katawan at maraming bahagi. Iba't iba po ang bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Ang kanyang kamay ay mayroong purpose. Ang kanyang mata ay mayroong purpose. Ang kanyang dami o kanyang bibig ay mayroong purpose. At ang mga purpose ito po ay ginagamit para pag-isahin, ginagamit para itayo ang kaharian ng Diyos. At the same with us, tayo po lahat ay tinawag sa paglilingkod. Mayroong mga engineer, mayroong mga teacher, mayroong mga worker, mayroong mga doktor, abogado, at iba pa. Ito po ay bahagi po ng simbahan. At ang pinakamagandang halimbawa ay ang mga tao po sa loob ng simbahan na lingkod. Katulad po ng ating mga sakasal, sila po ay naglilingkod para ilanggap ang altar, mag-assist sa tao. Katulad po ng mga listeners, sila po ang kanilang misyon ay para tulungan, hawakan ang katawan ni Kristo ay pamahagi katuwang ang hari sa pag-distribute ng banal na katawan ng Panginoon. Katulad din po ng buhay. Sila po ang kanilang misyon ay umabit na naaayon sa aming o naaayon sa teologiya. Ang kanilang misyon ay para pagdagdahin ang daloy ng isa. At nandiyan din po yung mga actions. Sila po, ang kanilang misyon ay manglikta at kunin ang mga kanilang koleksyon para po sa maintenance at pangangailangan ng simbahan. At nandiyan din po ang Mother Factor. Sila po ay nagkakanda ng mga gamit ng pari, tumingin kung ano ang dapat ayusin. Ito po ay systematic na ginagawa po ng simbahan. Ibig sabihin, lahat po ay may purpose, lahat po ay may mga misyon. Pero sa iba't ibang paraan, katulad ng katawan ni Kristo na sinasabi sa ating pagbasa. Ngunit isa lang po ang ibig sabihin nito. Na lahat po tayo, iba't iba man ang ating misyon,
Iba't iba man ang ating gawain, pero isa lang ang dapat natin gawin ay ang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Nung tagapin po natin ang sakramento ng binyan, ito po na isa ang tinatawag natin missionary na ipahayag ang mabuting balita. At yun po, ang pinakamagandang pagbigay natin sa ating Panginoon. Hindi lamang sa salita, kundi dapat ipakita natin sa ating gawa. At katulad din po ito sa ginawa po ni St. Francis of Assisi. Siya po ay isang kilala niya na preacher ng pagkakas. Pero hindi yung nagsasalita palagi sa pulpito. Ang kanyang pagpapahayag ay batay sa gawa. Kaya nga, wala sabi po ng isang brother sa kanya, ng kanyang kasama. Brother Francis, turuan mo naman ako mag-aral o magpahayag ng mabuting balita. Nagtaka po si St. Francis. Sabi ni St. Francis, bakit? Sabi ng brother, gusto ko po matuto katulad ng itong iba. Kaya ginawa ni St. Francis, sila po ay umalis, nagkakagusto ang kanilang kapito, nagdarasal, paikot sa kanilang lugar. Nagreklamo po ang brother at sabi niya, Brother Francis, akala ko ba'y turuan mo ako mag-aral? Turuan mo ako magpahayag ang mabuting balita. Sabi ni St. Francis, alam mo ka, kung ano man ang ating ginagawa ngayon, kung ano man ang ating ginagawa, ito ay isang pagpapita ng pagpapahayag ng mabuting balita. Always remember, ang pagpapahayag ng mabuting balita, hindi lamang sa pagsasalita, kundi sa gawa. Sinasabi ko natin, action speaks louder than words. Kung ano ang ating narinig, dapat yun ang ating makita at isinasabuhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Nagsasalamin eh. Hindi makita yun. Sa buhay. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.